Ama naming banal, dakila ang Yahuwah, pinupuri at sinasamba ka ng iyong mga alipin. Naririto kaming muli, taglay ang iisang Espiritu, pananampalataya, hangad naming mahandugan ka namin ng iba yung papuri, pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Kaya naman po, aming Ama, pakitunghayan mo kaming iyong mga lingkod, iba't ibang panigman kami, batid mo po ang hangarin namin, batid mo ang laman ng puso at isipan namin. Totoong nagagalak po kami sa tuwing lumalapit kami sa ganitong mga pananalangin, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama na nakahanda pong lagi makinig sa aming mga panalangin. Nag-aanyaya na kami ay lumapit sa iyo sa ganitong pananalangin. Nagagalak kami sa iyo, o aming Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na nakaalam ng lahat ng mabuti sa amin. Kaya naman, sinasamantala namin ang ganitong pagkakataon. Inilalahad namin sa iyo ang lahat-lahat, naman ang puso at isipan namin. Narito ang iyong mga lingkod. May kanya-kanya po silang idinudulong sa iyo, O Ama. May kanya-kanya kaming mga pangangailangan, hangarin sa buhay, mga pagsaklolong kailangan ng bawat isa. Kaya naman po sa ganitong pagsamba, O aming Ama, tumitiwala ang bawat isa sa amin. Muli naming mararanasan ang pagkalinga mo. Ikaw ang aming Ama, kami ang iyong mga anak. Isang napakalaking pribilehiyo. Kaya naman, lumalakas, tumatatag kami sa kabila ng maraming pagsubok at kahirapan. Aming Aba, muli po sa pagtitipon namin, sa pag-aaral namin ng iyong mga katotohanan, ang hiling namin, babain kami ng iyong Espiritu Santo. Ito ang aming kailangan upang kami laging magabayan ang aming puso at kaisipan sa pagdadala ng aming buhay at ng aming karapatan. Anumang mga pagsubok, anumang mga suliranin, hindi kami bibitiw. Bagkus magpapatuloy kami sa pagtatapat, sa paglilingkod sa iyo hanggang sa wakas ng aming buhay. Buksan lagi ang aming puso at isipan, ang aming pangunawa. Taglayin namin, tanggapin ang iyong mga katotohanan ng iyong mga salita. Siyang aming laging baunin, siyang laging naming lakas hanggang sa dako paraon ng aming mga paglalakbay. Yahushua aming Panginoon, sinasamba at pinupuri ka rin namin. Totoong nananabik din kami, Panginoon. Sa dakilang araw na yon, napapalapit na papalapit. Kitang-kita namin ang mga kaganapan sa mundo. Pahirap na pahirap, pagulo ng pagulo ang kalagayan ng mundo. Hinihiling namin, O dakilang Yahushua, huwag mo kaming pababayaan. Palakasin mo pa kami. Manatili ka sa tabi ng bawat isa sa amin. Tulungan mo ang aming mga puso. Huwag mga walay. Huwag maagaw ang aming atensyon sa mga bagay ng mundong ito. Ikaw lamang ang mahalaga sa mga pagkakataong ito. Ibuhos namin aming buong buhay, aming puso at aming isipan sa iyo, sapagkat ikaw ang parating, ikaw ang higit sa aming buhay. Aba, muli po, dalangin ng bawat yung mga alipin, pakibasbasan ng bawat sambahayan. Patuloy, laging dumaloy, biyaya at pagpapalang kailangan ng bawat isa. Hinihiling naming pakibasbasan bawat isinimpang handog ng iyong mga alipin. Laging isang kahiyagan lamang ng aming mga pagtitiwala at aming mga pananampalataya po sa iyo. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua. Amen.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat tayo ng marami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Narito tayong muli para magpatuloy sa pag-aaral po ng banal na katotohanan. Sa pagkakataong ito po ay ating pag-aaralan po ang isang mahalagang bahagi pa po ng ating ugnayan sa ating Panginoong Yahuwah. Ito nga po yung panalangin. Ang panalangin po ay hindi lamang isang tungkulin o ritual na ginagawa natin mga lingkod ng Diyos, kundi ito po ay isang pribilehiyo na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Yahuwah. Sa pamamagitan po ng ating panalangin, na ipahahayag po natin ang ating mga pasasalamat, yung ating mga kahilingan, at maging yung ating pinakadamdamin sa ating Panginoong Diyos. At kapag tunay po nating kinalulugtan si Yahuwah, hindi po natin itinuturing ang panalangin bilang isang mabigat na obligasyon. Sa halip, ito po ay nagiging isang kagalakan at pagkakataon para makalapit po sa Kanya, makinig sa Kanyang katotohanan at kalooban, at higit sa lahat ay mas mapalalim pa ang ating relasyon po sa Kanya. Kaya, pong itanong ngayon, ano po ba ang dapat maging pinakapundasyon ng ating panalangin? Ano yung dapat maging damdamin natin mga kapatid? Mag-umpisa tayo ng pagbasa sa mga awit. 37 ang talata ay 4. Magpakaligaya ka naman kay Yahuwah at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ano po ang dapat o paano natin sisimulan ang ating panalangin mga kapatid? Na siyang pinakapundasyon ng ating panalangin. Ayon po sa ating binasa, dapat po ay magsimula sa pagkagalak kay Yahuwah. Pero kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, paano po ba natin o paano ba natin kadalasang tinitingnan yung ating mga panalangin? Kung minsan po, nagiging parang obligasyon o isang tungkulin yung panalangin. O minsan, nagiging ritual na lamang po yung ating mga pananalangin. Ngunit hindi po iyon ang layunin ng ating panalangin. Alam natin yan. Tandaan natin na ang panalangin ay isa sa mga pinakadakilang kaloob ni Yahuwah sa bawat isa po sa atin. Kung magkaganon, paano tayo dapat lumapit sa ating mga panalangin? Dapat po tayong lumapit ng may galak at ng may pananabik. Sapagkat hindi lamang po tayo lumalapit para humingi ng isang bagay, kundi para makapiling po natin ang Panginoong Yahuwah. Yan po ang mahalaga. Kapag yan po ang laging nasa puso, ang nasa isipan po natin, paano po nito binabago yung pagtingin natin sa ating mga pananalangin? Hindi na lamang po ito tungkol sa ating mga pangangailangan. Ang panalangin po ay nagiging paraan para mas mapalalim pa natin yung ating relasyon sa ating Panginoong Yahuwah. At ano po ang mangyayari kapag nakita natin na yung panalangin po natin bilang isang relasyon at hindi po hindi relasyon at hindi transaksyon sa ating Panginoong Yahuwah? Unti-unti po ngayong mababago yung ating mga puso. Kaya bago tayo humingi ng anuman sa ating panalangin, tandaan po natin na ang panalangin po ay nagsisimula hindi sa ating mga kahilingan, kundi po sa ating pagkagalak kay Yahuwah. Paano po dapat tayo lumapit sa Diyos sa ating mga pananalangin? Basahin naman po natin ang Mateo 6, mga talata 7 hanggang 9. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya na ginagawa ng mga Hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Paano po dapat tayo lumapit sa ating Panginoong Yahuwah sa pananalangin? Dapat po may paglapit bilang anak at meron din pong paggalang bilang isang lingkod. Sa ibang salita o sa Ingles, yan po yung tinatawag na may intimacy at reverence sa ating Panginoong Diyos. Paano po tayo lumalapit ng may intimacy, mga kapatid? Tumatawag po tayo sa Kanya na ano? Na Aba o Ama. Di po ba? Dito sa binasa po natin, sinabi ng Panginoong Yahusha
na alam na ng Diyos, alam na ng Ama yung ating pangangailangan bago pa lamang po tayo humingi. Iyan tanong, bakit pa tayo nananalangin? Dahil alam nga po natin na ang pangunahing layunin ng ating panalangin ay hindi lamang po para humingi ng ating pangangailangan. Ito po ay upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Yahuwah at maipakita natin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sa panalangin po ay ibinubukas natin yung ating puso at isipan po sa Kanya. Paano naman po tayo lumalapit ng may reverence sa ating Panginoong Yahuwah? Sa pamamagitan po ng pagbibigay galang natin sa Kanyang pangalan. Paano po ba sinimulan ng Panginoong Yahuwah yung Kanyang panalangin? Di po ba ang sabi niya, sambahin nawa ang iyong pangalan. Paano po natin igagalang at sasambahin ang Kanyang pangalan? Kapag kinikilala po natin kung sino siya at nagtitiwala tayo sa Kanyang mga katangian, yung Kanyang 13 attributes, na siya po ay mahabagin, mapagpala, siya ay tapat, makapangyarihan, at isang mabuting Diyos. Kapag kinikilala po natin yung ating mga kahinaan at umaasa po tayo sa kalakasan ng Panginoong Yahuwah, doon niluluwalhati po natin yung Kanyang pangalan. Kaya ano po ang tunay na layunin po ng ating panalangin? Hindi lamang po upang matanggap natin yung ating mga hinihiling, kundi upang luwalhatiin si Yahuwah at mas mapalalim pa natin yung ating relasyon po sa Kanya. Paano po natin niluluwalhati si Yahuwah sa ating pong panalangin? Mga awit, 50 talata 15, ganito ang ating mababasa. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Paano po natin naluluwalhati si Yahuwah sa pananalangin po natin? Sa pamamagitan po ng pagtawag sa Kanya sa oras ng ating kabagabagan, ng ating kahirapan, o ating pangangailangan. Kapag po tayo ay tumawag sa Kanya, ano po ang ipinapangako niyang gagawin? Sabi niya, ililigtas niya tayo. At kapag nakita po natin yung Kanyang pagliligtas at yung pagtugon niya po sa ating panalangin, ano naman po yung dapat po natin gagawin? Dapat po luluwalhatiin naman natin siya. Kaya dito ay makikita at mapapansin po natin yung isang napagandang ugnayan po ng Panginoong Yahuwah at tayo na Kanyang mga anak. Si Yahuwah po ang tumatanggap ng kaluwalhatian dahil ipinapakita niya yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang kabutihan, at Kanyang katapatan sa pagtulong niya po sa atin. At tayo naman ay nakatatanggap po ng kagalakan dahil nararanasan po natin yung Kanyang pagkalinga at yung pagliligtas po sa bawat isa sa atin. Kaya paano ba talaga natin naluluwalhati si Yahuwah? Niluluwalhati po natin siya kapag kinikilala natin ang ating pangangailangan, yung ating mga kahinaan, at tayo po ay lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pagtugon. Kaya po ang panalangin ay hindi po lamang tungkol sa pagtanggap sa ating mga kasagutan. Ang panalangin po ay tungkol sa pagluwalhati sa ating Panginoong Yahuwah sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon po ng ating buhay. Kaya ano ang nangyayari kapag hinahangad po natin ang kaluwalhatian ni Yahuwah sa ating pong mga panalangin? Sa Juan 16:23 hanggang 24, ganito ang ating mababasa. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Kapag hinahangad po natin ang kaluwalhatian ni Yahuwah sa ating panalangin, ano po ang nagiging bunga nito? Napupuno po yung ating mga kagalakan. Kaya dito po sa ating binasa, ano po yung nais iparating ng Panginoong Yahuwah sa atin? Ipinapakita niya po na ang Ama ay nagnanais na lumapit po tayo sa Kanya sa ating mga pananalangin. Hindi po siya isang malayong Ama na walang pakialam po sa ating mga pangangailangan.
Sa halip, inaanyayahan po niya tayo na tayo ay lumapit po sa Kanya. Kaya makikita natin dito yung isang napakahalagang katotohanan. Ano po yun? May malalim pong kaugnayan po talaga. Yung ating pananalangin at yung tunay na kagalakan. Habang mas hinahanap po natin si Yahuwah sa ating panalangin, mas mararanasan po natin yung kagalakan nagmumula po sa Kanya. Kaya ang panalangin po ay hindi lamang daan para po makatanggap ng ating mga pagpapala. Ito rin po ay daan tungo sa mas ganap na kagalakan. Sa madaling salita po, yung tapat at taimtim nating pananalangin ay isa sa mga paraan na ginagamit ng Panginoong Yahuwah para punuin po yung ating mga puso ng kagalakan. Hindi lamang po yan sa buhay na darating, kahit maging po sa buhay po natin sa ngayon. Paano po natin patuloy na matatagpuan yung kagalakan ng Panginoon, kagalakan kay Yahuwah sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Mga taga Filipos 4:4-7, magalak kayong palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipakita ninyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Yahushua. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Paano po natin patuloy na matatagpuan yung kagalakan kay Yahuwah kapag ginawa po natin na yung panalangin natin, pag ginawa natin ang panalangin, pag ginawa natin panalangin ang bawat pag-aalala po natin. Sa halip po na hayaang kontrolin tayo ng mga pag-aalala, ng mga problema, ibaling po natin ang ating mga sarili sa ating po mga panalangin. Ano po ang maaari nating ipanalangin, mga kapatid? Lahat po ng bagay. Lalo na po yung bagay na nag-aalis po sa atin ng ating mga kagalakan at ang ating kasayapaan. Kaya dalhin po natin kay Yahuwah at kay Yahusha yung lahat ng ating mga alalahanin. Alam naman po natin na walang problemang malaki o problemang maliit sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Subalit, hindi lamang po dapat tayo hihiling sa ating panalangin, mga kapatid. Dapat din tayong manalangin ng may pasasalamat. Dahil kapag ating pong inaalala, yung mga pagpapalang natanggap natin mula sa ating Panginoong Yahuwah at yung mga ipinapanalangin natin sa Kanya, binabago po nito yung ating pananaw. Na sa halip po na puro problema yung ating naiisip at nakikita, naaalala po natin yung Kanyang katapatan at kabutihan po sa bawat isa sa atin. Kaya paano po tayo dapat manalangin bilang isang individual na mga anak po ng Diyos? Mga kapatid, dapat maging specific po tayo doon sa ating mga ipinapanalangin. Bakit po? Kasi kapag tiyak o specific po yung ating ipinapanalangin, mas madali po nating makikita at may pagpapasalamat yung yung mga sagot ng Panginoong Yahuwah sa ating mga panalangin. Kaya magandang ugaliin po natin yung magkaroon po tayo ng tinatawag na prayer journal. Doon po sa journal na yon, sulat natin doon yung petsa at kung ano yung ipinapanalangin po natin sa ating Panginoong Yahuwah. At kung paano niya sinagot at kailan niya sinagot yung ating panalangin. Sa paglipas po ng panahon, makikita po natin kung gaano siya naging tapat sa ating buhay. Kaya pwede po natin balik-balikan yung journal. Halimbawa may problema tayo, nandiyan yung mga alalahanin. Buksan niyo yung journal niyo. Balikan niyo yung mga isinulat niyo doon. Doon natin ibaling yung ating pag-iisip, mga kapatid. Subalit, ang pinakamalaking kagalakan ay hindi lamang po dahil natanggap natin yung ating mga hinihiling, kundi dahil nakita natin yung pag-ibig, yung katapatan at pagkilos ng Panginoong Yahuwah sa ating buhay. Pero ano po ang dapat? Pero ano po yung dapat nating gawin? Ito naman po, kapag sakaling tila hindi sinasagot yung ating panalangin ng ating Panginoong Diyos. Lucas 11:9-10,
Pakinggan niyo ito mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Humanap kayo at makakatagpo kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang sino mang humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ano pong dapat natin gawin? Kung sakaling pakiramdam natin ay tila hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin, magpatuloy po tayo sa paghingi. Magpatuloy po tayo sa paghahanap at magpatuloy tayo sa ating pong pagkatok sa ating Panginoong Yahuwah. Sa madaling salita po, nais ng Panginoong Diyos na tayo po ay maging matyaga, na tayo po ay maging matatag sa ating mga pananalangin. Pero ano po ang dapat nating tandaan habang tayo po ay naghihintay? Tandaan po natin ng pangunahing layunin po ng panalangin ay hindi lamang po para mabago yung sitwasyon ng ating buhay, kundi ano pa po, para mabago rin po tayo. Habang tayo po ay nananalangin, hinuhubog po ni Yahuwah yung ating pananampalataya, yung ating mga pagtitiwala at ating yung buong pagkatao po natin. E paano po ba, mga kapatid, sumasagot ang Panginoong Yahuwah sa ating pong mga panalangin? Ito, tandaan natin mga kapatid, may iba't ibang paraan ng pagsagot ng Panginoong Yahuwah sa atin. Minsan, yung sagot niya sa ating panalangin ay hindi, dahil mas nakikita po niya, ay meron po siya nakikita na mas mabuti po para sa atin. Minsan naman po, ang sagot niya ay maghintay, dahil ginagamit niya po yung panahon ng paghihintay para palakasin po yung ating pananampalataya. May pagkakataon din naman na sinasagot niya po sa atin ay magbago ka muna, dahil mas inuuna po niyang ayusin muna yung ating puso kaysa sa agad pong ibigay yung hinihiling po natin. At kung minsan naman po yung sagot niya sa atin ay iba do sa inaasahan nating kasagutan. Pero ito po pala yung tunay na kailangan natin sa ating buhay. Kaya kapag tila tahimik po ang Panginoong Yahuwah, wag po agad tayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Kadalasan po ang paghihintay ay bahagi po ng kanyang kasagutan. Sa panahon po ng ating paghihintay, natututo tayong magtiwala ng higit sa ating Panginoon Diyos. At habang lumalago po ang ating pagtitiwala, lalo po nating nakikilala yung kanyang katapatan. Kaya huwag po tayong tumigil sa ating pananalangin. Patuloy na humingi, maghanap at kumatok, sapagkat si Yahuwah po ay kumikilos kahit po hindi pa natin nakikita yung kanyang kasagutan. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Isa po sa napakahalaga ng pagdating sa ating paghihintay kay Yahuwah na dapat nating mapansin, mga kapatid, bilang mga anak na may kaugnayan sa Kanya ay ang tungkol po sa panalangin. Sa panalangin po ay lumalago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Kaya dapat tayo ay maging mapanalanginin. May pangako po ba ang Ama sa mga naghihintay sa Kanya, mga kapatid? Ano po ang pangako ni Yahuwah sa mga naghihintay sa Kanya? Tunghayan po natin ang sagot sa aklat ng Isayas 64, talata ay 4. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una o naulinigan man ng pakinig o ang mata ay nakakita man ng Diyos liban sa iyo na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa Kanya. Ano po, mga kapatid, ang pangako ni Yahuwah sa mga naghihintay sa Kanya?
gagawa siya ng kabutihan o gagawan niya ng kabutihan ang mga naghihintay sa kanya. Buhat pa ng una, ang tao ay wala pang nakita o narinig na Diyos maliban kay Yahuwah na tumutulong, dumirinig sa dalangin ng tao. Si Yahuwah lamang po. Bakit po? Sapagkat buhat pa ng una, ang mga naunang ipinakilala ng tao na Diyos, di umano, ay pawang mga Diyos-Diyosan lamang. Diyos-Diyosang bato, Diyos-Diyosang kahoy, walang kapangyarihan. Bakit? Kasi po patay eh. Yung mga Diyos-Diyos lagi hindi naman buhay, patay. At dahil patay, hindi kailanman ito makatutulong sa mga buhay. Kaya ang banggit sa talata, mula pa ng una, walang naulinigan, walang nakita, walang narinig na Diyos na tumutulong. Si Yahuwah lamang. Si Yahuwah lamang ang tangi at nag-iisang tunay na Diyos na ginagawan niya ng kabutihan ang mga naghihintay sa Kanya. Bakit po nais ni Yahuwah na hintayin natin siya, mga kapatid? Sapagkat bilang tunay na Diyos po, na siyang nakaalam ng lahat ng mga bagay, nababatid ni Yahuwah ang tamang oras ng ating pagkatubos. Kahit nga ang ating buhay, mga kapatid, alam ni Yahuwah ang hangganan, kung kailan ang ating hangganan. Kaya nga may mga taong kahit tinaningan na ng mga doktor ang buhay, halimbawa mayroong terminal na sakit dahil sa karamdaman, pero lumipas ang maraming taon, buhay pa rin. Bakit po? Sapagkat si Yahuwah po ang may hawak ng ating buhay. At ano po ang ibinubunga ng matyagang paghihintay? Ang ating karakter ay yumayabong, umuunlad, umaasenso, madaling salita. Mahirap pong maghintay. Hindi po ba? Kahit sa buhay na ito, nakakainip maghintay. Kung magkaminsan, kapag naantala ang sagot ni Yahuwah sa ating panalangin, ay nadarama nating tila yata tayo ay iniwanan niya dahil hindi siya sumasagot. Mga kapatid, sa buhay man ng tao, hindi po ba? Yung tinatawag na justice delayed is justice denied. Subalit ang totoo, kay Yahuwah, siya ay gumagawa para sa atin. Kaya't dapat tayong maging matyaga o mapagpasensya. Tandaan natin yung kasabihan, patience is a virtue. Ano po ang hindi natin dapat gawin? Mga kapatid, tandaan din po, ano ang hindi natin dapat gawin habang naghihintay tayo kay Yahuwah? Sa aklat po ng Isaias 30, talatang 16 at 18. Kundi inyong sinabi, hindi, sapagkat kami ay magsisitakas ng mga ngabayo. Kaya kayo'y magsisitakas. At kami ay magsisisakay sa mga maliksi. Kaya't silang magsisihabol sa inyo ay maliliksi. At dahil dito, maghihintay si Yahuwah upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo at kaya't mabubunyi siya na siya'y magdadalang habag sa inyo sapagkat si Yahuwah ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong mga nangaghihintay sa Kanya. Tanong natin mga kapatid, ano yung hindi natin dapat gawin habang naghihintay tayo kay Yahuwah? Hindi po natin dapat gawin na tayo ay mainip at matukso. Matukso tayo na hindi na maghintay, gawin na lang natin ang nararapat ayon sa ating sariling palagay.
at ipaubaya ang lahat sa ating sariling kakayanan. Pagka ganon, mga kapatid, anong nangyayari? Nagre-rely na naman tayo sa human strength. Imbis na magtiwala kay Yahuwah, nagtitiwala sa sarili. Dito po sa tagpong ito na ating binasa, may mga Israelita na gustong bumalik sa Ehipto. At kay Paraon humingi ng tulong imbis na kay Yahuwah magtiwala. Sabi nga sa kanila ni Yahuwah, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Ngunit kayo'y tumanggi. Yun yung masama, mga kapatid. Sino ang tinanggihan nila? Si Yahuwah. Anong gusto nila? Bumalik sa Ehipto. Sasakay sila sa kabayo. Mga kabayong maliliksi, mabibilis. Sa tao sila nagtitiwala. Meron pang magagawa ang tao laban sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ito po kasi ang nakagawianan ng tao. Imbis na magtiwala kay Yahuwah, ay mas naniniwala pa sa kakayanan o lakas ng tao. Sa tao aasa ng tulong, hindi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit, dapat tayong matutong maghintay kay Yahuwah, mga kapatid, ng buong tiyaga. Sapagkat ang paghihintay sa Kanya ay nagdudulot sa Kanya ng kaluwalhatian. At sa binasa natin ng una, ayon sa binasa natin ng una, iginagawa ni Yahuwah ng kabutihan ang mga naghihintay sa Kanya. Sino po ang magagawang maghintay kay Yahuwah, mga kapatid? Yun lamang pong nakakikilala sa Kanyang dakilang pangalan. Sila lamang yung matyagang maghihintay. Bakit po? Sapagkat ang Kanyang pangalan ay nangangahulugan ng pag-ibig, pagkamahabagin, pagiging tapat. Ano po ang natitiyak ng mga naghihintay kay Yahuwah? Ang sabi sa ating binasa, mapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. Paano po tayo, mga kapatid, maghihintay sa Kanyang tulong? Sa pamamagitan po ng panalangin. Ang panalangin ay isang napakahalagang bagay na hindi natin dapat kaligtaan habang naghihintay kay Yahuwah. Tulad ng binanggit natin kanina, sa panalangin lumalago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Ito po ay nagpapakita na kinikilala natin siya na tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inilalahad din natin sa Kanya ang ating kawalang kakayanan kung kaya't kailangan natin siya. Siya ang Kanyang tulong, ang Kanyang payo. Kailangan natin. Siya lamang at hindi po sino mang tao, hindi sino mang leader ng relihiyon. Sa paghihintay natin kay Yahuwah, mga kapatid, nabubuo ang ating pagiging malapit sa Kanya. Ito yung dapat na mapagtanto ng bawat isa, mga kapatid. Yung papaano tayo magiging malapit sa Kanya. Yung paghihintay ay isang paraan upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Maaring sabihin ng iba, mga kapatid, nananalangin naman po ako, pero para bang hindi niya ako sinasagot? Paano tayo mananalangin kung sa pakiramdam natin, mga kapatid, ay hindi sinasagot ni Yahuwah yung ating dalangin na para bang iniwan na niya tayo? Sa aklat po ng mga awit, 13, ang talata ay 1 hanggang 3, babasahin din natin ang talatang 5 hanggang 6. Hanggang kailan, Yahuwah, ako'y iyong lilimutin?
Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahuwa, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahuwa, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Paano po tayo mananalangin kung sa pakiramdam natin ay hindi sinasagot ni Yahuwa yung ating mga karaingan na para bang iniwan na niya tayo? Manalangin po tayo ng buong puso, buong katapatan, buong pananampalataya. Sa ating panalangin, mga kapatid, ibuhos natin ang ating puso kay Yahuwa. Sino po ba ang isang halimbawa ng nanalangin ng tunay na panalangin? Sa atin pong nabasa, si David. Bakit po natin nasabing tunay ang kanyang panalangin? Sapagkat pansinin niyo, mga kapatid, sa kanyang panalangin, inilahad niya kay Yahuwa ang kanyang pagkadismaya at kabiguan. Ito yung pagsisimula ng kanyang dalangin. Sabi niya, hanggang kailan, Yahuwa, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kung gabit araw titiisin? Dito, mga kapatid, daman niya na tila iniwan na siya ng lubusan ni Yahuwa, hindi po ba? Ito yung laman ng kanyang puso na lubos niyang ibinuhos sa kanyang panalangin. Pero, pansinin niyo ulit, matapos niyang sabihin ang mga iyon, ano po ang nangyari? Matapos niyang ilahad ang kanyang pagkadismaya at kabiguan, malalim po yung kanyang mga tinuran. Sabi niya, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ang kalagayan, mga kapatid, ni David mula sa talatang 1 na ating binasa ay hindi nagbago. Ano po ang nagbago? Ang nagbago, yung focus po ng kanyang panalangin. Mula sa kanyang mga sakit, pagkadismaya, kabiguan, ay nanumbalik siya sa pagpupuri kay Yahuwa at sa kanyang pagiging matapat at pagliligtas sa kanya nung nakaraan. Sa kanyang nakaraang buhay, alam natin ang karanasan ni David mula pa nang siya ay pastol, inililigtas siya ni Yahuwa sa mga mababangis na hayop, mga leon, mga oso. Kahit pa nung siya ay nakipaghamok kay Goliath, si Yahuwa pa rin ang siyang sumama sa kanya at nagligtas. Ano po ang pinakamabuti nating magagawa habang naghihintay kay Yahuwa, mga kapatid? Magsanay po tayo sa tinatawag na meditative prayer. Ano po ulit yung meditative prayer? Ayon sa ating pinag-aralan sa isa sa ating mga Bible study sessions, meditative prayer po ay aalalahanin natin ang mga salita ni Yahuwa at bubulay-bulayin natin ito. Imagine the words of Yahuwa hanggang sa maranasan natin ang kagalakan sa kanyang mga salita na naghahayag ng kanyang karakter. Napakahalaga po nito, mga kapatid.
Bulay-bulayin ang kanyang mga salita hanggang sa maranasan natin ang kagalakan sa kanyang mga aral. Paano natin mararanasan ang kagalakan sa kanyang mga salita? Ang sabi po sa Jeremias 15:16, "When I discovered your words, I devoured them. They are my joy and my heart's delight." Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sagan ng akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Ano po ang kahulugan ng sinabing kinain ang mga salita ni Yahuwah? Ibig pong sabihin, pinakinggan, sinunod. Dito po natin mararanasan ang kagalakan sa mga salita ni Yahuwah. Kung kaya't hayaan nating ang kagalakang iyan sa kanyang mga aral ay maging likas o natural pagka tayo ay nananalangin sa kanya ng panalangin pagpapasalamat. Kung lahat po ng ating hinihiling, mga kapatid, isipin natin, lalo na sa mga magulang o sa mga anak, kung ang lahat ng ating hinihiling agad binibigay ni Yahuwah, hindi ba para lamang po tayo mga anak na spoiled? Sino ba yung mga anak na spoiled? Yun lang mga anak ng mga mayayamang tao na lahat ng hingin ng anak sa magulang ibibigay agad. Ganun ba yon? Para bang sinabing whatever brother Ding wants, brother Ding gets? Hindi po ganun. Kung minsan, mas mabuting hindi agad na ibibigay ang ating hinihiling sapagkat sa ating paghihintay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magbulay-bulay. Bulay-bulayin natin, tama kaya yung hiningi ko sa Ama? Makakasama kaya ito sa atin? Kaya yung banggit kanina ng ka-Joben, hindi lahat ng sagot ng Ama ay oo. Kung minsan ang sagot ng Ama ay hindi. Bakit hindi? Baka mamaya yung hingin mo makakasama sa iyo. Meron siyang ibibigay na mas makakabuti. Kapag binigay agad ang ating hinihingi, magbubulay-bulay pa ba tayo? Aba, hindi na. Hindi na, dahil hawak na natin yung ating kailangan, mga kapatid. Ano po ang mararanasan ng mga nagtitiwala at matyagang naghihintay kay Yahuwah? Aklat po ng Salmo 30, talatang 10 hanggang 12. Yahuwah, pakinggan niyo ako at kahabagan. Tulungan niyo ako, Yahuwah. Ang aking kalungkutan ay pinalitan niyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad niyo sa akin ang damit na panluksa at binihisan niyo ako ng damit ng kagalakan upang hindi ako tumahimik. Sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Yahuwah kong Diyos, kayo ay aking pasasalamatan magpakailanman. Tanong natin mga kapatid ay ano yung mararanasan ng mga nagtitiwala at mga matyagang naghihintay kay Yahuwah? Sa atin pong binasa, papalitan ni Yahuwah ang ating kalungkutan ng kagalakan. Daramtan niya tayo ng kagalakan. Ano po ang dapat na maging tugon natin, mga kapatid? Purihin siya, awitan siya, pasalamatan siya magpakailanman. Magpapalain ni Yahuwah ang mga matyagang naghihintay sa Kanya. At dahil dyan, tayo ay dapat maging mapanalanginin, matyagang maghintay sa Kanyang sagot. Paano po ba sinasagot ni Yahuwah ang ating panalangin? Sa aklat po ng Lucas,
11, talata ay 11 hanggang 13. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Paano po sinasagot ni Yahuwah ang ating mga panalangin, mga kapatid? Tulad ng isang ulirang ama na nagkakaloob ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak. Ano po ba yung message na sa atin ng talatang ating binasa, mga kapatid? Kung tayo nga na tao, kapag humihingi ang ating mga anak, ibinibigay natin, di mas lalo na ang Diyos na lumalang sa atin. Sinasagot ni Yahuwah palagi ang ating mga panalangin. Alam ni Yahuwah ang ating mga kailangan, kung ano ang ating hinihiling sa Kanya. Kung minsan nga, o kadalasan marahil, hindi pa natin hinihiling, ibinibigay na niya. Kung atin pong pagtutuunan ng pansin ang mga sagot ni Yahuwah sa ating panalangin, mga kapatid, ay lalong higit na mabuti pa kaysa sa mga naiisip nating gawin. Ang masama pa, kung minsan, hindi natin nakikita ang mabuti sa sagot ni Yahuwah. Ano po ang pinakadakilang sagot sa ating panalangin, mga kapatid? Sa ating binasa, ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ang pinakadakilang sagot po ay ang banal na espiritu na Kanyang ibibigay. Wala pong tinatawag na one size fits all sa mga sagot ni Yahuwah sa ating panalangin, mga kapatid. Sinasagot niya tayo ayon sa ating sariling kalagayan at ayon din sa ating unique na pagkatao. Kapag tayo po ay nananawagan sa Kanya, siya ay sumasagot sa ating panalangin personally at individually. Kaya po, ang ating pansariling panalangin ay relational. Ito po ay ayon sa ating kaugnayan sa Kanya at hindi transactional. Ano po ba yung ibig sabihin ng transactional? Transactional po, yung para bang isang kasunduan sa pagitan ng dalawa na gagawin ko ito, gawin mo ito. Yun yung transaction. Hindi natin tinatakdaan ang mga kapatid si Yahuwah ng dapat niyang gawin o dapat niyang isagot kapag tayo po ay nananalangin. Paano natin malalaman o mapagtatanto ang sagot ni Yahuwah sa ating panalangin? Sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Sabi sa ating binasa, ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, mga kapatid, natin mapagtatanto ang sagot sa ating panalangin. At dito, sa kamalayan nating ito, mga kapatid, sa banal na espiritu na ibibigay sa atin ni Yahuwah, dito yumayabong ang ating kagalakan kay Yahuwah. Ika nga, it is by the Holy Spirit that we are able to become aware of His answers to our prayer. And it is in this awareness that we grow to delight in Yahuwah. Ano po, mga kapatid, ang pinakadakilang paghahayag ng banal na espiritu? Mga huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin, mga Gawa 7:54 hanggang 60.
Nang marinig yun ng mga miyembro ng Sanhedrin, galit na galit sila kay Esteban at nagngalit pa ang kanilang mga ngipin. Ngunit si Esteban ay napuspos ng banal na espiritu. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Yahushua na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi ni Esteban, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo ang anak ng tao sa kanan ng Diyos." Kaya tinakpan nila ang kanilang mga tainga habang sumisigaw ng malakas at sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Kinaladkad nila siya palabas ng lungsod at pinagbabato. Samantala, hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa paanan ng isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya, "Panginoong Yahushua, tanggapin niyo po ang aking espiritu." Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag niyo po silang papanagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito'y namatay siya. Ano po ang pinakadakilang paghahayag ng banal na espiritu, mga kapatid? Ang ating binasa po, mga kapatid, ay kung paano sinagot ni Yahuwah ang panalangin ni Esteban. Ano po ang kanyang tinanggap na sagot? Ang banal na espiritu po. Si Esteban ay napuspos ng banal na espiritu. Iniligtas po ba siya ni Yahuwah sa kamatayan? Hindi po. Siya ay dinaluhong ng mga miyembro ng Sanhedrin, kinaladkad palabas ng lungsod, pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero ano ang ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng banal na espiritu? Nakita niya ang kaluwalhatian ni Yahuwah at ni Yahushua. Lubos na nagalak siya kay Yahuwah at Yahushua. Ano pa po? Sa pamamagitan na rin ng banal na espiritu at dahil sa kanyang galak kay Yahuwah at Yahushua, siya ay lumuhod at sa malakas na tinig, hiniling niya, "Panginoon, huwag niyo po silang papanagutin sa kasalanang ito." Napakadakila. Ano po ang aral na matututunan natin dito, mga kapatid? Naranasan ni Esteban ang banal na espiritu at nagkaloob sa kanya ito ng bunga ng espiritu. Ito po ang pinakadakilang sagot sa ating panalangin. Ang banal na espiritu. Kaya po dito sa ating pinag-aaralan, yung nagagalak kay Yahuwah sa pamamagitan ng panalangin. Kung tayo po ay nagagalak sa mga salita ni Yahuwah, tayo po ay makapag-aalay ng taos-pusong panalangin sa Kanya. Papaano po tayo magagalak sa mga salita ni Yahuwah? Sa patuloy nating pag-aaral ng Kanyang mga salita. Katulad nito, ang pinag-aaralan natin ay ikapitong yugto na ng ating leksyon tungkol sa kagalakan kay Yahuwah. Makapag-aalay tayo ng taos-pusong panalangin sa Kanya. Panalangin si Yahuwah po ay maluluwalhati. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah sa langit,
Ikaw ang aming Diyos, tanging nag-iisang tunay na Diyos, may likha ng lahat ng mga bagay, siyang may-ari ng aming buhay. Ama, magpapasalamat kami ng maraming marami. Napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo. Kami nagagalak na lubos sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan. Salamat na lamang po, Ama, sapagkat kami pinalaya mo. Ngayon, nahahatdan kami ng mga napakahahalagang mga aral na dapat naming ibuhay, isapuso, sundin habang kami narito sa mundong ito, habang kami ay naglilingkod po sa iyo. Salamat po ng maraming marami sapagkat kami sumasampalatayang lubos, Ama. Kabilang kami sa iyong mga ibinukod upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming paglingkuran, upang ikaw ay aming pasalamatan. Napakabuti mo po, Ama. Wala kaming anumang maigaganti sa lahat po ng iyong mga kagandahang loob, kundi ang patuloy ka naming sambahin, paglingkuran, purihin, luwalhatiin ang iyo pong napakadakilang pangalang Yahuwah. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang inilagay ng ating Diyos na tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sa iyo nagpapasalamat kami ng lubos sapagkat siyang tumubos. Ikaw, Panginoon, ang tumubos sa aming mga kasalanan. Dahil sa pagtubos na yan, nagkaroon kami ng malinaw na pag-asa sa iyong pangakong kaligtasan. Subalit habang narito pa kami sa mundong ito, Panginoon, patuloy kaming nakararanas ng iba't ibang uri ng sakit, iba't ibang uri ng mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay. Hindi po namin hinihiling, Panginoon, na alisin mo ang mga ito sa amin. Ang amin pong hinihiling, hawakan mo po kami ng matibay, hawakan mo kami ng mahigpit. Huwag kaming makabitaw sa karapatang ipinagkaloob mo po sa amin, kundi panghawakan namin ito hanggang sa pagdating ng araw na iyong pagbabalik, na kung saan kami titipunin mo dyan sa iyong bayan. Ama, lubos po ang aming pagpapasalamat. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong hinihiling. Sumasampalataya kaming tinanggap na namin ang iyong basbas at mga pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Una, yung ating pong children's ministry ay mamaya po 8:30 po ng gabi Pacific Standard Time at bukas din 11:30 a.m. Pacific Standard Time. Para po sa buwan ng June, ang ating pong aklat ng Biblia na pag-aaralan ay ang aklat po ng Daniel. Natatapos na po ang ating pagsamba ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach
bless all of us. Amen.